Pero nung ikumpara ko na sa ibang mga magulang yung grades mo, ang lumalabas pa, mas mataas yung nakuhang grades ng mga anak nila. Sorry po, Daddy. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Babylin. Ang kailangan ko sa'yo, yung commitment mo, na hindi mo yata siniseryoso to eh. Nalilimutan mo ba yung itinuro ko sa'yo? Kung hindi ikaw ang number one, katulad ka lang din ng iba. Parang wala ka ring kwenta. Scene 4. Oh, Babylin, ano ba nangyayari sa'yo? Bumabagsak na yung mga quizzes mo. Hindi ka na rin nakakagawa ng mga homework mo. Teka lang ha, matanong ko, may pinagdadaanan ka bang problema? Wala naman po, Miss Annie. Alam mo, hindi pwedeng wala lang yung isasagot mo sa akin, Babylin. Dati naman ang galing-galing mo. Ang taas-taas ng mga grades mo. Ano na nangyayari sa pag-aaral mo? Hindi ko po alam. Nag-aaral naman po kami. Pero hindi ka rin gumagawa ng mga homeworks mo eh. Alam mo, nakausap ko rin yung mga teacher mo sa ibang mga subjects. Halos ganito rin yung performances mo sa kanila. Alam mo, kung hindi mo sa akin sasabihin yung problema, paano kita matutulungan yan? Hindi ko naman po kailangan ng tulong eh. Ay nako, Babylin, wag mo nga sinasabi yan, okay? Lahat ng mga estudyante, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kailangan niyo lang sabihin sa amin kung ano yung mga problema niyo. Wala po talaga akong problema. Miss Annie, pwede na po ba akong umuwi? Ay nako, hindi pa. Okay? Pag-usapan natin to na maayos. Alam na ba ng daddy mo kung ano yung nangyayari sa'yo dito sa school? Ah, ah, ano po kasi... Bakit hindi ka makasagot sa akin? Hindi mo pa sinasabi sa kanya, no? Bakit? Natatakot ka, napapagalitan ka niya. Sasabihin ko na lang po sa kanya, Miss Annie. Ay, nako, pasensya ka na, Babylin, ha? Pero hindi ako naniniwala eh. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam kong hindi matanggap ng daddy mo yung nangyayari sa'yo ngayon. Paano ka magiging number one kung ganyan yung mga performances mo sa klase? Naniniwala na rin po ba kayo sa sinasabi ni Daddy? Hindi. Ipinapaliwanag ko lang sa'yo kung bakit alam kong hindi mo ipinapaalam sa daddy mo itong mga problema mo ngayon sa school. Kaya alam mo, kung ako sa'yo, aminin mo na sa akin kung ano yung problema mo para naman matulungan sana kita. Napapagod lang po siguro ako sa pag-aaral, Miss Annie. Napanghihinaan din po kasi ako ng loob. Dati po, ako po yung magaling. Pero hindi na po ngayon. Mas magaling at mas matatalino na po ang mga kaklase ko kaysa sa akin. Ay nako, bakit ba kasi lagi mo ikinukumpara yung sarili mo sa mga kaklase mo? Hindi ba pwedeng lahat kayo? Lahat kayo magagaling sa klase? Para po kay Daddy, hindi raw po pwede. Yun na nga eh. Yun na yung problema. Alam mo, nape-pressure ka sa mga expectations ng daddy mo para sa'yo. Ang sabi po niya, kung hindi raw po ako pinakamagaling, magiging tulad lang daw ako ng iba kong mga kaklase. Parang wala din daw po akong kwenta. Hindi yan totoo, Babylin, okay? Hindi kompetisyon ang buhay. Hindi kailangan na maging mas magaling ang isang tao sa iba. Alam mo, dapat nga, nagtutulungan tayo para umunlad yung isa't isa. Wait lang, direct. 105, 105. Okay. Pero iba po yung paniniwala ng daddy ko. Hindi po yun yung tinuro niya sa akin eh. Hindi ko naman sinasabing mali ang itinuturo niya. Wala namang masama na maging pinakamagaling eh. Pero ang mali kasi para sa akin, yun yung lagi mong iniisip na kailangan na mas lamang ka sa ibang tao. Sa totoo lang po, Miss Annie, nahihirapan na po talaga ako. Parang labag na po sa kalooban ko yung ginagawa ko eh. Kasi nga, hindi ka na naging masaya sa pag-aaral mo. Nag-aaral ka na lang para maibigay mo kung ano yung gusto ng daddy mo para sa'yo. May sarili kang buhay, Babylin. Bilang isang estudyante, karapatan mo rin maranasan ng normal na buhay at hindi nakikipagpaligsahan ka sa mga kaklase mo.
Scene 5. Scene 5. Daddy, nandyan daw po sa labas